May procedure po yan o proseso bago po ipatupad ng local law enforcement agency ang isang warrant at yan po ay kailangang dumaan sa local court sapagkat ang local courts po lamang ang courts of competent jurisdiction na maaaring mag-issue ng warrant upang dakpin ang isang tao na nasa loob ng Pilipinas. Magandang gabi sa lahat. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtutok ng SMNI sa mga huling kaganapan ngayon dyan po sa Senado. At kami po ang inyong makakasama, Admar Vilando, kasama si Jade Calabroso. At makakasama natin ngayon live sa studio para pag-usapan itong mga kaganapan dyan sa Senado ang batikang abogado at kasalukuyang deputy spokesperson ng PDP Laban. Walang iba kundi si Attorney Ferdy Topacio. Attorney, magandang gabi. Welcome ulit sa SMNI. Yes, magandang gabi po, Sir Jade, Sir Admar, at isang karangalan na makasama ko po kayo ngayong gabing ito. Opo, balikan lang natin yung mga kaganapan po dyan sa Senado. Even before pa, no, nagsabi, may nagbanggit, no, lalo na itong si dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman, Boying Rimulya, na merong warrant of arrest. Tapos meron nagsabi na walang warrant of arrest galing sa ICC. Tapos lately, meron na namang sinabi na merong warrant of arrest. Tapos dininay naman ng ICC. Tapos ngayon na nagpakita po sa Senado ang si Senador Bato de la Rosa, nababanggit itong ICC warrant of arrest. Ano po masasabi niyo po dito sa papalit-palit po ng mga pahayag na ukol dito po, Attorney? Unang-una ay nagtataka ako kung bakit sumasawsaw itong ombudsman natin. Sapagkat kung ang warrant ay nagmula sa ICC, ano naman pakialam ng Office of the Ombudsman dyan? Ang Office of the Ombudsman naman po ay hindi law enforcement agency na pwedeng magpatupad ng warrant ng ICC or any foreign warrant. At may procedure po sa pagpapatupad ng isang warrant na galing sa isang foreign jurisdiction. Ang dahilan po niyan ay sapagkat ang Pilipinas ay isang sovereign state. Isa po tayong estado o bansa na may kasarinlan at kalayaan. Ang mga foreign warrants po ay wala pong bisa dito sa Pilipinas. So, baka sabihin po nila, kaya nga po NBI ang nagpapatupad ng warrant. Ay mali pa rin po ang procedure sapagkat may procedure po yan o proseso bago po ipatupad ng local law enforcement agency ang isang warrant at yan po ay kailangang dumaan sa local court sapagkat ang local courts po lamang ang courts of competent jurisdiction na maaaring mag-issue ng warrant upang dakpin ang isang tao na nasa loob ng Pilipinas. Last year, meron pong inilabas na rules on extradition proceedings ang Korte Suprema po, Attorney. Gaano kahalaga ito at paano ito mai-a-apply? Kasi after na ito, nung una pong dinala sa Netherlands ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos ito po sa issue po kay Senador Bato de la Rosa, Attorney. Matindi ang aking paniniwala na ang ating kataas-taasang hukuman ay naglabas nitong ang Rules of Procedure for Extradition in response doon sa nangyaring kalapastanganan sa mga karapatan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil nga po, nagkaroon ng kwestiyon na inihain sa pamamagitan ng petisyon sa Korte Suprema sa legalidad nitong pagdakip o pagkidnap na nga ang sinasabi nila laban kay Pangulong Duterte. At ito pong rules of procedure ay hindi po nalalayo doon sa ating extradition law na ang Presidential Decree 1069. Kung mamarapatin po nyo ay ipaliwanag ko lang po ang konting background nitong PD o Presidential Decree 1069. Ito po ang batas na gumagabay at nag-a-apply sa mga extradition treaties po or extradition efforts ng ibang bansa dito sa Pilipinas. Unang-una, liwanagin po natin ano ang extradition. Ang extradition ay request o isang pakiusap ng isang banyagang estado o bayan sa ating bansa na kung maaari ay isang mamamayan natin o kahit hindi mamamayan, ang isang bisita dito sa Pilipinas ay dalhin doon sa ibang bansa kung saan siya ay may kaso. Ang PD 1069 po ay ginawa ni Pangulong Marcos Sr. by virtue of Amendment 6. Yung mga bata po, paliwanag natin yung Amendment 6 under the 73 Constitution, may amendment po na bagamat mayroong parliament na siya po ang gumagawa ng batas under Amendment 6, coetaneous or simultaneously with the
parliament o yung batasang pambansa, ay may kapangyarihan din po ang Pangulo na gumawa ng batas. Therefore, PD 1069 is substantive law. Kaya po, yung rules of procedure na ginawa po last 2025 ng ating kataas-taasang hukuman, hindi po maaaring lumayo yon doon sa PD 1069. At kung babasahin niyo po, ang naidagdag lamang po noon bilang rules of procedure, sapagkat mayroon po tayong principle in law that adjective or procedural laws cannot go against substantive law, ay naglagay po ng mga deadline. Pero nandoon din po sa guidelines na yon na unang-una, ang Department of Justice ang kailangang mag-initiate o magsimula ng extradition petition sa korte. Ang local court natin ang kailangang mag-issue ng warrant para ang isang taong nasa loob ng Pilipinas ay madakip. At ang korte rin natin po ang magdidesisyon kung nararapat na i-extradite o dalhin sa ibang bansa yung isang tao, mamamayan man o hindi, na nasa loob ng Pilipinas. Hindi po NBI, hindi po pulis, hindi po kung sino man, kundi ang hukuman lamang ang magsasabi kung maaaring ang isang taong nasa Pilipinas ay daldalhin sa ibang bansa. At ganun din dapat yung naging procedure sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, precisely. Sapagkat, ayon po sa ating saligang batas sa Bill of Rights, nakalagay po roon, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. At nakalagay din po doon, walang tao na pwedeng arestuhin unless there is a warrant issued by a competent court. Ang Court of Competent Jurisdiction na binabanggit po sa ating saligang batas ay walang iba kundi yung mga hukuman po rito sa Pilipinas, sapagkat wala pong karapatan ng saligang batas natin na i-recognize ang ibang korte, sapagkat that would be a great derogation o yun po ay makakabawas sa soberanya at kasarinlan ng ating bansa. Dito naman po sa implementasyon nila, dahil nagkaroon po ng habulan na to the point, ang sabi pa nga ni Senador Bato de la Rosa ay nag-wrestling pa daw sila sa NBI kaya nagtamo siya ng sugat po. Ano po yung patakaran kahit hindi tungkol dito sa ICC warrant of arrest or kahit sa anong warrant of arrest laban sa isang senador po? Pwede po ba nilang gawin yun? Lalo na dyan sa loob ng Senado? Yun nga po ang nakakulungkot dito, na kalabisan po itong ginawa nila. Unang-una po, palagay ko ang dapat managot po dyan ay ang Senate President noong nandun pa, noong unang pumasok yung mga NBI na alas 7:30 po yata, ayon sa mga ulat, ay naroon na sila. Ang Senate President doon ay si dating Senate President Tito Soto. Sapagkat hindi po dapat pinayagan ng Senate President na pumasok po yung mga ibang law enforcement authority sa loob ng Senado, lalong-lalo na upang arestuhin ang isang senador na papunta sa plenary at gagampanan po ang kanyang mga katungkulan. Kung natatandaan po natin yung pag-aresto kay then Senator Laila De Lima nung siya ay may warrant, hindi po pinasok ng pulis si Senator De Lima. Siya po ay nandoon sa loob at binigyan ng sapat na panahon bago siya po ay i-turn over sa kapulisan. And to think that is by virtue of a warrant issued by a competent court in Muntinlupa. Ito ICC warrant. Ang warrant po ng ICC, para ulitin ko, ay walang bisa dito sa Pilipinas. Ang warrant lamang na may bisa dito ay warrant na inisyu ng Korte ng Pilipinas. Attorney, maputo lang tayo sa ating panayam. Balikan lang, punta muna tayo dyan sa Senado kasi may ambush interview dito kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Congratulations din po. Okay. Naman naging sheriff ng ICC si Senator Trillanes, pagkatapos ngayon di ko maintindihan, di ba ako nag-imbestiga doon kay Presidente Duterte, yung pagkidnap niya, abay ang pagkaalam ko, kinakailangan yung ICC magsasabi sa Interpol, ang Philippine counterpart ng Interpol, yung Philippine Council for Transnational Crime, yung PCTC. Hindi naman PCTC to NBI to At saka higit sa lahat, kinakailangan pumunta muna sa korte na Pilipino para for enforcement
of foreign judgment, kailangan sila kumuha ng warrant. Asan yung warrant nilang Pinoy? So ma'am ngayon stand-off. Ngayon ko sa kanila. So ibig sabihin, ma'am, sorry, Ako talagang bastusan na to. Sangkatutak na bastusan. Sinugod na yung Senate. Sinakta ng isang senador. Duguan si Senator Bato. Kaya laking tao. Talagang dinamba, rinesling. Andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, binugbog naman yung ating security isa. Ano ba naman to? Tama ba to? Konting respeto naman. anong naging paliwanag ni Atty. Matibag, ni Director? Ewan ko sa kanya, tanungin ninyo. Mainta ulo ko. May caucus daw po kayo, sir? May caucus daw kayo? Sorry? May caucus daw po kayo ngayon? Kakausapin daw yung ibang senador. Pero para sa akin, kailangan panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talagang naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Ma'am, sorry, live na po ulit sa Opo, DPWD. yan. Ma'am, so Yan si Senadora Amy Marcos. Maya-maya mapapakinggan natin yung pahayag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero ito, attorney, meron kasing motion na inihain si Senador Rodante Marcoleta na isailalim sa protective custody itong si Senador Bato de la Rosa. Sabi niya rito, quote, until he is able to get all and exhaust all remedies to protect himself and until this institution is able to do just the same. So, ibig sabihin, hanggat hindi pa nagagamit lahat ng mga legal remedies, hindi maaresto si Senador Bato. Dapat lamang po. Kasi katulad nga po ng sinabi ni Senadora Amy Marcos, ngayon lang, this is not about Senator De La Rosa. This is about the assault on the institution of the Senate. Not only an assault on the institution of the Senate, but an assault on our Constitution. Ang ating saligang batas ang binabastos, ang ating mga hukuman ang binabastos, at ang karapatan ng bawat Pilipino ang binabastos. Because may kasabihan nga, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. At nararapat lamang na gawing ehemplo ito. Talagang bastusan na nga ito eh. Can you imagine? Never po nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na ang NBI o any law enforcement agency pinasok ang Senado na wala man lang mang warrant. Ngayon yung sinasabi ni Ginoong Trillanes na warrant, hindi po warrant yun na kailangang kilalanin ng Senado. Kapag may international warrant, yan po ay dadaan sa usual diplomatic channels, DFA. Iko-confirma pa po yan. Kung talagang yan ay warrant, malay natin kung ginawa lang sa rekto. Itong si Director Matibag, mahilig magpagawa ito sa rekto ng kung ano-ano, pati pera, pinagagawa nito sa rekto eh. Mahirap na. Hindi pwedeng nasa social media, hawak-hawak ni Trillanes, na wala namang karapatan, private citizen, at basta lang niya isa-serve yung warrant. Ano siya, siniswerte? Opo, bago lang si partner Jane magtanong, attorney, punta ulit tayo dyan sa Senado dahil may naging pahayag din si Senador Jinggoy Estrada. Panoorin natin. Balikan lang natin yung pahayag ni Senator Jinggoy Estrada, attorney. Ito naman, partners, panoorin naman natin, pakinggan naman natin ang pahayag kanina ito ni Senator Amy Marcos. Bago ito, ayun. Panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talagang naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Ma'am, sorry, live na po ulit sa DZWD. Ma'am, so insistent ma'am ang NBI na ma-serve yung warrant of arrest ng ICC? Oo, pinagpipilitan nila. At ang nakakapagtaka, talagang sinasabi nila na hindi ko naman kaya silang pagalitan. Sabi nila nag-coordinate daw sila sa Senado. At hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa dun sa kanyang opisina at inanyayahan na dun tumambay. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Nakipag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Pinapasok kami. Inimbita kami. Nag-coordinate kami. Pinakain kami. Pinapasok pa kami dun sa mga opisina. Tumambay. Yun ang sabi sa amin. Yun sabi namin, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag,
hinayaan sila at inanyayahan pang kumain. Sir, when was this encounter po with the SP Soto? Yung kiniklaim po na pinakain pa raw po. Ay, totoo naman, talaga naman. Kailan They were consulted kasi aarestuhin daw nila si Bato ng 2 o'clock, so nagantay sila before 2 o'clock, pinakain sila. Yun ang pagkaintindi ko dun sa kwento ni Matibag. And then ma'am, kinukuha din nila yung mga NBI agents na Yung mga kinomtempt, pilit nilang kinukuha. Tapos sabi namin, pwede ba i-clear muna to ng i-clear muna yung buong Senado, umalis, mag-withdraw muna kayo dito. Andito, umaasta yung mga NBI, kompleto yung long arms, nagla-lockdown. Binubuksan yung mga sasakyan ng mga empleyadong papasok, pati yung papalabas. Ano ba ito? Dapat, ang una, mag-withdraw muna sila. Ano po? Umalis muna sila rito kasi bago na ang liderato rito, hindi na kami kinonsulta. Ibang usapan na ngayon. Anong naging agreement po ma'am? Ha? Ano pong naging pinagtapusan? Oo daw, pero nagkakalat pa rin yung NBI. Andyan, nakikita ako pa eh. Ma'am, nag-confirm na yung ICI na meron nga talagang... ICC. Sorry. Wala. Na there's actually a warrant of arrest. Sinabi nila? Yes. Hindi ko alam. Oo, tignan natin. Tignan natin hanggang hindi natin nakikita. Alam natin may proseso yan. Ako nag-imbestiga doon sa pagkakidnap ni Presidente Duterte. ICC, wala namang enforcement arm yan, dadaan sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung PCTC, yung ating transnational crime. Kailangan na yung ICC warrant dalhin sa korte na Pilipino dahil hihingi muna sila ng Filipino warrant of arrest for enforcement of judgment, foreign judgment. Hindi basta-bastang papasok yan at dadamputin yung isang Pilipino. Bayan natin to eh. Tapos pagkukunin yung mga Pilipino ng basta. Tama ba yun? Ma'am, na-impeach na po si BP Sara. So, paano po? Bagong liderato ng Senado, magkukonvene ba ang Senado bilang impeachment court? Tignan natin. Bukas, di ba? Apo. Malamang bukas darating yung impeachment. Mag-uusap kami kung anong dapat gawin. Pero ano po para sa inyo, ma'am? Para sa inyo po, ma'am, ano? Well, tutuparin ng bawat senador ang kanilang mga responsibilidad ayon sa saligang batas at iba pang batas. So, ma'am, that means magkukonvene kayo sa impeachment court pag natanggap po yung articles? Yes, titignan namin ang maigi. Mami, hindi po natin tatransmit. Sorry? Hindi natin tatransmit. Sorry? Articles of impeachment. Hindi po kayo tatransmit. Walang ganong communication. Wala naman natatanggap. Tapos na eh. Yan ang karagdagan pang pahayag ni Senadora Amy Marcos. Attorney, so yung nabanggit mo kanina, yun din yung nabanggit ni Senadora Amy. So ibig sabihin, hindi pwedeng sikreto ang arrest warrant kasi makikipag-ugnayan siya sa maraming mga opisina ng gobyerno. Ay, totoo po yun. At yung sinasabi ng iba na nababasa ko sa social media na may Interpol po naman. Alam niyo po yung Interpol, hindi rin pwedeng igiit yung kanilang gusto rito nang hindi sumusunod sa batas ng Pilipinas. Huwag niyo akong paniwalaan. Inaanyayahan ko po ang lahat ng tao. Pumunta po kayo sa website ng Interpol. Madali pong i-access yan. At tignan nyo po ang guidelines na sinusunod ng Interpol sa kung sila ay nagpapatupad ng mga warrants of arrest na galing sa ibang bansa dito sa Pilipinas o sa ibang bansa man. Nakalagay po roon very clearly, hindi pwedeng i-impose o i-compel. Yun ang ginagamit na word doon sa website. To compel any country to follow yung Interpol. At nakalagay din doon, very clearly, ay hindi rin pwede na hindi sumunod yung Interpol sa domestic law. Domestic law meaning yung batas ng bansa kung saan nila i-implement yung isang warrant na galing sa ibang jurisdiction. In other words, there is no such thing as an international warrant of arrest. Lahat ay dadaan sa bansa kung saan yung arrest ay ini-implement. At sinabi din ni Senator Amy Marcos sa attorney na narinig natin kanina, at yan din yung tanong kanina ni Senator Marcoleta, kung may alam ba yung Senate President Tito Soto noon, bago yung nagpalitan sila ng liderato dyan sa Senado kanina, may alam ba ang Senate President? Inaantabayan na natin yung magiging sagot niya doon sa tanong na yan. Kung sakali mang may alam ang Senate President Tito Soto o former Senate President Tito Soto, attorney, ano yung pananagutan nito? Baka siya po ay magkaroon ng ethics complaint. Can you imagine, ako binabase ko lang yung aking opinion doon sa narrative ni Senator Amy Marcos na yung mga NBI daw po ay pumunta roon, pinapasok ni dating Senate President Tito Soto, pinakain pa, bagamat ang sinasabi ay aarestuhin nila si Senator Bato de la Rosa.
Hindi man lang ba niya tinignan kung anong authority ng NBI para mag-aresto? Tinignan ba niya kung may warrant o kung may hawak na warrant, ito ba ay valid warrant? Verify ba niya ito? At hindi ba siya humingi ng legal opinion sa kanyang abogado o sa isang senador na abogado kung nararapat na ang NBI ang mag-implement ng isang international warrant without a local warrant? Sinasabi ko po yan na dapat niyang ginawa yan. Dapat siyang maging masusi sa pagsusuri ng autoridad ng NBI sapagkat what is involved here is not really Senator Bato or the NBI or the ICC but the dignity of the institution of which he was the head until he was deposed very recently this afternoon. Hindi na ba niya naging concerned? Hindi na siya naging concerned sa dignidad ng Senado bilang institusyon? Anong klaseng Senate President yan? At matapos nga yung naging plenaryo o yung talakayan nila dyan ay umalis bigla ang Senate President which is sana magkaroon siya ng time o pagkakataon sanang masagot yung katanungan na yan, attorney. Pero ang isa sa mga katanungan din, bakit bakit si Trillanes, Antonio Trillanes, yung nagsilbi nung sinasabi ng umano'y arrest warrant ng ICC? Siya na ba ang bagong sheriff ng ICC? Yan din ang tanong kanina ni Actually, Senator Marcoleta. Opo, in fairness to Ginoong Trillanes, bilang dating senador, ay may courtesy po naman ang kahit sinong dating senador na pumasok sa Senado. Ngunit, kung ang gagawin niyang dahilan ay isa-serve niya yung warrant, eh malaking kabulastugan po yan. Sapagkat wala po siyang karapatang mag-serve ng warrant. Kahit bilang citizen, kahit i-invoke niya yung doktrina ng citizen's arrest, wala po sa lugar. Gayon, kung ang sasabihin niya, meron daw dare sa kanya, may hamon si Senator Bato, eh para naman siyang batang maliit na bagamat alam na niya na illegal na yung ginagawa niya, ay naroroon pa siya at gagawin pa rin niya. Oh, so anong klaseng tao yan? Anong klaseng mamamayan? At anong klaseng dating lingkod bayan na tinatawag niya ang kanyang sarili kung siya ang lalabag ng batas? Opo. At kanina din, attorney, kabilang din sa mga proteksyon, masasabi ba natin may parliamentary immunity itong si Senator Bato de la Rosa para hindi siya basta-bastang huhulihin ng mga otoridad natin dito at ipadala doon sa The Hague tulad ng nangyari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang parliamentary immunity po ay hindi po pwedeng arestuhin ang isang miyembro ng Congress. And by Congress, I mean either the House of Representatives or the House of the Senate or the upper chamber. Papunta sa kanyang sesyon at during the session, kung may warrant na ang penalty ay ng krimen of which he is charged is more than 6 years. Yan ang parliamentary immunity. Ito po, warrant ng ICC, wala naman siyang nakalagay kung anong penalty pa doon sa charge sa kanya. Sapagkat ang warrant po ng ICC hindi katulad ng warrant dito na mayroong crime. May definition ng crime. Halimbawa, Article 145 ng Revised Penal Code. At pag tinignan mo yung Article 145, halimbawa, ay mayroong karampatang penalty yon para ma-determine mo kung siya ay covered ng parliamentary immunity or not. But ito po ang siste. Ito po is not really about parliamentary immunity but the right of every citizen. Especially, hindi ko sinasabing porket senador ay may special treatment. Ngunit lahat po ng mamamayan ay subject, ay dapat makinabang sa mga proteksyon na iginagawad ng Bill of Rights. At yun nga pong sinabi ko kanina, the right not to be deprived of liberty without due process. Hindi pwedeng arestuhin ng walang warrant. The right to be presumed innocent. Yun po ang nilalabag dito na hindi lamang applicable kay Senator De La Rosa, ngunit sa lahat ng Pilipino. Nagkataon lamang na itong paglabag na ito ng karapatan ay very visible, very high profile at ginawa laban sa isang senador. Ang question po rito, ang katanungan ngayon, kung kayang gawin sa isang senador, hindi ba kayang gawin sa ating mga ordinaryong Pilipino nitong mga may kapangyarihan? So, lawless na po. This government has become lawless. Hindi na po sumusunod sa batas and to that extent, it is quickly becoming an illegitimate government.
Opo, at may pag-asa pa ba dito sa Supreme Court? Kasi kanina ay naghain po yung kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa at naghain po ito ng urgent manifestation with omnibus motion dyan po sa Supreme Court upang humiling ng proteksyon laban po sa posibleng implementasyon nga nitong arrest warrant mula sa ICC. Attorney, ano po ba yung magiging epekto po nito? Sana po ay kumilos ang ating Korte Suprema sapagkat ang kataas-taasang hukuman na nga po ang nagbigay ng mga guidelines sa extradition. And ito pong ginagawa kay Senator De La Rosa is undoubtedly an extradition. Pinaliwanag na po natin kung anong ibig sabihin ng extradition. So wala pong iniwan ito. Halimbawa, may warrant sa Amerika at nag-request ang Amerika dito sa atin, pakidala nga yung isang taong nariyan sa Pilipinas, ibalik sa Amerika para humarap sa kaso rito. Ganon din po yan eh. Nagre-request ang ICC na yung isang tao, mamamayan pa, hindi lang pangkaraniwang mamamayan, isang halal na senador ng Pilipinas, ay dalhin nyo rito sa Hague to face charges. That is undoubtedly extradition. At pagkaganyan, yun pong rules ng Supreme Court ang dapat sundin. Hindi yung rules ni Matibag, hindi yung rules ni John Vic Remulla, hindi yung rules ng kapulisan. Rules po ng Supreme Court. Opo, at inaasahan ba natin kung sakali man magdidesisyon itong Supreme Court doon sa kanyang naging petisyon at yung mga nauna pang mga petisyon kaugnay nga dito sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin po ninyo mapipigilan ang pag-aresto o pagpapadala dito kay Senator Bato de la Rosa, Attorney? Ay dapat lamang po kasi kapag nag-issue ang Korte ng temporary restraining order, yan po ay indefinite unlike sa Court of Appeals na metaning at saka sa RTC, metaning yung TRO. Dito po ay indefinite. At sa ganang akin lamang po, dapat pong pigilin ito. Bakit? Sapagkat nasasanay na po ang ibang mga tao na hindi sumunod sa rule of law. Kung natatandaan mo, kasamang Jade, kasamang Admar, nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, nag-issue ng TRO ang Korte Suprema na hindi implement yung HDO, Hold Departure Order, laban kay former President Gloria Macapagal Arroyo, ngunit hindi sinunod ng DOJ. Huwag sanang maging habit ito sapagkat pag naging pattern ito na hindi na sinusunod ang rule of law, anong mangyayari sa ating bansa? This is a government of laws and not of men. Dapat kahit sinong nakaupo, kahit sinong involved, kahit kanino yung warrant, dapat pantay-pantay, may proteksyon ng saligang batas. Attorney, bago ko lipasa kay Partner Admar, pakinggan muna natin, panoorin muna natin itong naging pahayag panayam kay Senate o bagong Senate President Alan Peter Cayetano. After sorting out issues with the NBI, tatlong issue, no? The manner and the way that yung warrant was executed. So basically, sinasabi nila, may coordination sila sa former SP at pinapasok sila. But of course, we're saying, kahit pinapasok kayo, hindi para makipaghabulan sa loob ng Senate. The second issue nga is yung contempt, that the Senate has to stand up for itself. And dapat ma-hold in contempt. Ang pinag-uusapan lang, saan i-hold, considering na siyam sila at medyo fully booked din tayo. And then number 3, apparently, iba yung report sa kanila. Kasi ang report sa kanila, yung Osaa daw ang brusko rather than yung taga-Osaa na bugbog. So we're talking about fact-finding regarding that. So the senators are talking now. So as I said kanina, di ba, napaka-importante na level-headed tayong lahat. Pero napaka-importante na klaro na huwag niyong paglaruan yung Senado. I mean, you know, this is not tabing kanto na, you know, will makes excuses and may sinabi po ba sila? no, they're held in contempt, so it's a matter of saan siya they will pull out the NBI, but I'm sure that they have to report to their higher ups regarding the if they will continue to serve or they will follow our suggestion, which is to get a warrant of arrest from a Philippine court. Ayun, so ibig sabihin po, pero insistent ba sir yung NBI na makuha sa Senator? Maganda naman yung usapan, pero may kasama ko si Senator Amy, Senator Mercoleta, Senator Villar, Senator Pia. May iba't ibang opinion talaga kaya humahaba That's why we have to decide ano yung mga ibibigay sa Committee on Rules and Committee on Public Order at alin yung i-decide tonight.
Kasi nga, as you know, bumoto na yung House kanina. What's So the may- what's the NBI stand on the arrest for Senator Bato? that they will were arrest that they were allowed daw to come into the Senate and allowed to arrest him here By whom, sir? by Senator Soto. So, Sabi and niya, your reformer decision, Secretary. and what did you insist? I told him we have Senate Resolution 44 and I told him ang stand namin is you have to get a court order, an arrest order from a Philippine court, Okay. and you have to allow Bato to exhaust his legal remedies. And after exhausting all of that, only then will we convince him to surrender. And they will abide by that? We're in the process of talking about that. So may But stand even if he says yes now, I am sure he has to report to his higher ups. So there's a standoff. Hindi pa naman kasi sabi nila they're willing to pull out tonight. So that doesn't mean they won't be back tomorrow. If So they they will pull pull out out tonight, si Senator Bato stays in the building. Nag-uusap pa kami ni Senator Bato kung saan siya mas safe. Kasi nga kung dati speculation lang na baka habulin or hanapin siya, ngayon it's very clear. If they pull out tonight, nilift niyo yung lockdown? Or No, naka-lockdown? yung lockdown was only to prevent, actually, it's really just asking people not to leave para ma-identify natin. May picture nga pinakita sa akin Senator Villanueva na nagtanggal ng polo yung isang NBA agent para nga hindi siya makilala. But if we Pero were still on identified na po lockdown, ba? Identified na yung... Nag-uusap na, so I have to thank the Chief PNP kasi pinadala niya kaagad si General Aberin, the head of NCRPO, to help us. So I put everyone in one room. But So nandyan ngayon yung USAA, nandyan si General Aberin, nandyan po si Director So yung ilan, sir? Siyam daw, Siyam. So yung Siyam na yun ay nasa holding room na po. Nandito pa sa loob ng Senate pero wala pa sa holding room. Cited Kasi in wala nga contempt. tayong holding room. Cited in contempt na sila? Sir, nasa Hindi, basta ang sabi ni USAA, hindi sila nakakalabas pa. Okay. So that's what I'm taking care of right now. Pero... No, they're held in contempt. Held in contempt. So our question only is where we will detain them. okay. So I'll report that back to you in a few minutes. So practically detained na, sir. Detained na. Yeah. Detained na. Unless may nakalabas na. Sir, so Kasi ongoing na-identify pa pa meeting na. with Matibag? Yes. Sir, may commotion Sir, na sa sir, ongoing yes. pa yung meeting, sir. With, Matibag. Kunti. Okay. May meeting pa. yes. So inside the room is Director Matibag, General Aberin, and ang ating USAA. Then standby din yung Secretariat for the And what's lecture. is they're insisting to arrest Senator Bato? Tama? Hindi. They're allowed to arrest. Yun yung sinasabi nila. No, so three issues. Issue number 1, warrant of arrest. Dalawa issue namin. 1, bakit sa loob ng Senate? 2, the manner. So nag-explain sila but they will put it in writing na they coordinated daw at pinayagan daw sila ng dating leadership. Pero sabi ko, kahit pinayagan kayo sa loob ng Senate, hindi man siguro kayo pinayagan makipaghabulan. So yun yung ongoing. So assured na walang arestuhan by tonight? Assured na walang More or less, I just have to seal yung usapan. Okay. Number 2 Okay. is that yung we explained that iba yung criminal, iba yung administrative. They can defend themselves na ini-issue na lang nila yung warrant. But from our point of view, pinipigilan nila siya mag-attend. And that's contempt. Kasi hindi mo pwedeng, hiwalay pa dyan yung nasa revised penal code na yung parliamentary immunity or whatever other crime. Ang point namin, we're holding you contempt kasi pwede naman kayo umakyat eh. Pwede naman kayo magsabi sa SecGen, sa USAA na may inaaresto kayo. Hindi, nakipaghabulan kayo eh. Diba? Ang sinasabi nila, hindi naman sa session hall. Sabi namin, anywhere inside the Senate, it's the same. Pangatlong issue nga, that whoever ng bugbog, there's no place for that. They have to be punished. Doon naman agree kami pareho. Fact-finding na. Sir, hiningan niyo ba ng paliwanag o hihingan niyo ng paliwanag si former Senate President Soto for allowing them to stay here? It's fact-finding pa lang naman and it's all in the open. I mean, yun din naman ang sinabi nung dating USAA. Apo. Binasa ko naman kanina. So, kaya nga ang sinabi ko yung director, I don't want to be in between the he said, she said, he said, he said. So that's why isusulat na lang niya. That's why I'm also giving instructions na sumulat. Pero hihingan pa rin ng paliwanag si Senator Soto? It's up to him. Diba? Kasi we're still fact-finding. But I am sure, hindi niya pinayagan makipaghabulan. Kung pinayagan niya na pumasok at dito mag-arrest, that's a separate issue. Any of the senators can confront him with that issue. Kasi that never happened before.
Sir, pag hindi sa umalis ng NBI, sir, mag-stay din ba ang senators dito sa Senate? I think we will find a solution. We have to find a solution. As I said, we're into 2 or 3 crises sabay-sabay, di ba? Sooner or later, dadating dito yung articles of impeachment. Do you want na ang pinag-uusapan pa rin natin si Sen Bato? Number 2, hindi ramdam ng lahat, but the delay in resolving the problem in Iran, Israel, and the U.S. conflict with Iran will continue to drive up prices. Diba? So it needs our immediate attention. I was reminded by the senators now, we have to fill up the committees. And sir, yung articles of impeachment, iakit ba bukas? So, I don't know. Up to tonight? Ang trabaho lang namin is to receive it and then to act for Pero it. may commitment po na So far, wala pang nagsasabi sa akin na may communication. Pero kung matanggap po dito, definitely magko-convene kayo as impeachment court? We were talking already with the minority. I told them, lahat na tayo magbasa ng rules. Kasi mayroong nag-opinion na kailangan muna ipasa yung rules. May nag-opinion ng dati naman, sinunod lang yung dating rules. So, yun ang meeting ko after matapos. Pero definitely magko-convene as impeachment court. Pero definitely magko-convene as impeachment court. Pag natanggap yung article, sir. We will follow the, there will be no delay. So the question is lang, what are the administrative processes that we have to do? So that's a yes. Even Senator Soto said, convene, pero hindi ibig sabihin trial kagad. Magkaiba yon kasi may mga kailangan i-issue. Okay? Thank you. SP quick lang. Ayan po mga kababayan, yung panayam kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Attorney, tama ba yung naging hakbang ng Senado na ipakontempt itong mga agents ng NBI kaugnay nga doon sa paghabol, sabi pa nga pag-wrestling kay Senator Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado? Ay opo, tama po yun. Sapagkat yung pong ginawang yun ay kalabisan. There is such a thing as abuse of authority. At pag ginawa niyo mo yan sa premises of the Senate against a senator na who was on his way to plenary to fulfill his duties as mandated by law at pinipigilan mo, talagang that is contempt of the Senate. Alam niyo po, naiisip ko dyan sa sitwasyong ito. Medyo konting lumihis tayo. Alam mo, kung ang ating Pangulo ay strong leader at may wisyo, kung ako yung Pangulo, tatawagan ko si Justice Secretary Vida at sasabihin ko, Secretary, nagkakagulo sa Senado, pull out mo yung NBI mo at makipag-dialogue tayo doon sa Senate leadership. Hindi yung gagawin mong under siege, katakot-takot na pulis, na riot police na nasa labas, may NBI doon, nandoon yung NBI director, hindi malaman kung anong gustong mangyari ng tao. Abogado naman siya. Alam naman niyang walang basihan yung pag-aresto kay Senator Bato as of now. Bakit kailangang mag-create ng tension? Yan kung magaling at malakas ang ating presidente. Kaso mo hindi hindi yata niya nalalaman kung ano nangyayari na sa mundo Pero bago kayo pasok kay partner, sa nakikita po ninyo kanina, sa nakita pong video, gamit po yung CCTV footage, malinaw na may paglabag talaga ang ginawa ng NBI kaugnay nga dito sa paghahabol nila kay Senator Bato. Ay talaga po, may paglabag po talaga. Yun nga po Unang-una, dapat po talagang alam nilang walang basihan. Tama yung sinabi ng mga senador. There has to be a warrant from Philippine courts. At being a lawyer, being an officer of the court, si Director Matibag cannot feign ignorance of the issuances of the court, especially with respect po doon sa guidelines, sa rules of proceeding, sa extradition. So, hindi po siya pwedeng magmaang-maangan na hindi ko alam. Abogado po siya Kaya nga siya in-appoint bilang NBI director. Sa pagiging abogado niya na presumably ay maalam siya sa batas, lalong-lalo na sa mga duties at mga powers ng National Bureau of Investigation. So tama-tama lang, dapat talagang kinokontempt, otherwise mag-aabuso po yan. At lahat na ng institusyon ay lalabagin na po ang mga prerogatives and privileges. Opo, sa information na nakuha po natin, attorney, yun daw siyam na NBI personnel na sinasabing nang haras at humabol dito kay Senador Bato de la Rosa
ay kasama daw na paalis dyan po sa compound kay Director Melvin Matibag. Ayon daw kay Matibag, magkakaroon daw ng independent investigation ng Senado at NBI at nakakontempt pa rin yung siyam pero sa kustodiya ng NBI. Tiniyak naman niya na wala mo na mangyayaring pag-aresto kay Senador Bato. Ano masasabi niyo? Dapat lamang, buti natauhan siya. Pero, kung ako si Senate President Cayetano, ay i-insist ko na dito sa custody ng Senado, ma-detain yung siyam. But of course, that's only me. Suggestion lang naman po yun. Pero siyempre, hindi po tayo privy sa kanilang pag-uusap at ano pong nangyaring agreement between the two of them. So ang akin lang po, wag sana magkaroon ng constitutional crisis because we have been having one crisis after the other. Yung pamumulitika sa hearing ng House Committee on Justice, yung pamumulitika sa papadala ng articles of impeachment na may allegation, serious allegations, coming from no less than a Senator of the Republic, si Senator Amy, na nagkakasuhulan. Kung ganyan po ng ganyan ang ating pamahalaan, ay hindi na tayo susulong kung puro politika na lamang. Hindi po maglalagay ng pagkain sa hapagkainan ng ating mga mamamayan, hindi po lalaki ang sweldo, hindi po magiging healthy yung mga may sakit, hindi po magkakaroon ng gamot, hindi bababa ang presyo ng petrolyo sa ginagawa po nilang yan. Opo, nabanggit kanina nga na dapat exhaust lahat ng mga legal remedies, no? At parang naging parte din ng pag-uusap nila ng NBI, ni Director Matibag at ni Senate President Cayetano. Gaano po kahaba itong proseso na ito, attorney? Kasi nabanggit nyo nga, dapat korte yung maglabas ng arrest warrant po. Ito po kasi talagang may prosesong in-outline dun sa PD 1069 na nasunod naman po. Kinary over, of course, dahil adjective rules lang yan or rules of procedure na kailangang hindi lumampas doon sa mga ipinag-uutos ng substantive law, which is yung extradition law natin. Yan po ay maghahain muna ang special counsel ng DOJ. Ang unang-una po dyan kasi talaga, yung warrant ay dapat, ang bagsak niyan ay sa ating Department of Foreign Affairs. Bakit? Kasi foreign warrant yan Kaya nga may DFA tayo. Ang DFA po natin ay titingnan, number 1, kung ito ay validly issued. Number 2, kung ito ay under treaty obligations ng Pilipinas ay extraditable. Kapag yung dalawang yan ay na-determine ng DFA, yan po ipapasa sa DOJ. Oo, okay. Ang DOJ po ay maghahain ng petition for extradition through the Office of the Special Counsel. Meron po yung Office of the Special Counsel, yung DOJ. Yan po ay ihahain sa korte. Yan po ay pasasagutin yung person subject of extradition o tinatawag na extraditee. Ngayon, maglilitis po yan. Pwedeng mag-entertain ng testimonya, pwede rin hindi. Ngunit, kung meron testimony, dapat tapusin ng isang araw at may 30 days po lamang ang RTC para mag-decide whether or not it will allow extradition. Ngayon, kung ang desisyon ng Regional Trial Court ay to allow extradition, pwede pong umapila sa Court of Appeals ang extraditee. In the meantime na umaapila po yan, the appeal acts as a supersedious. Ano yung ibig sabihin ng supersedious? Mapipigil po yung extradition. Magkaroon ng delay. Opo, I-delay hindi niya. naman delay sapagkat hindi po dati dapat sabihin delay kung ito ay in accordance with due process. Sapagkat kapag ikaw ay nag-due process, ano pa definition ng due process? It is something, it is a law that hears before it condemns. Ibig sabihin, dapat dinggin muna ang dalawang panig bago magdesisyon. Kaya meron siyempreng kailangang time yan. Ngayon, pag inapila po yan, ay may 90 days naman ang Court of Appeals para magdesisyon and only then can there be extradition kung masusustain yung RTC, yung allowance ng extradition. Ngayon, maaari nga pong maggawad ng warrant of arrest ang RTC in the meantime na dinidinig. Ngunit,
maari din pong magpiyansa yung extraditee. Yan po ang sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni Senador Amy Marcos na proseso, due process, hindi basta-basta dadakpi na lang. At dapat pong sundin ito because, katulad nga po ng sinabi ng PDP sa kanilang opisyal na pahayag, ang isang pagkakamali ay hindi matatama ng isa pang pagkakamali. Dapat kung nagkamali na noon kay Pangulong Duterte ay huwag nang magkaroon ng pagkakamaling muli ang ating pamahalaan. Opo. And merong sinabi dito si NBI Director Matibag na meron daw sila communication with the DOJ, sa PCTC, sa Interpol. If there are any invitation or any that will be communicated we suggest that it will be channeled through the Senate President. Okay? Tapos sabi niya rito, tinanong kung under what grounds dun sa kaso, same pa rin sa dating Pangulong Rodrigo Duterte po. Pero ano po yung kaibahan na naglabas na po ang Korte Suprema ukol dito po, attorney? Pwede ba nilang pikit mata sila na hindi sundin yung ano na yun? At still, igigit nila na kung anong ginawa nila kay FPRRD, yun pa rin yung gagawin nila sa kabila po ng may nilabas nitong last year lamang po ang Korte Suprema. Alam niyo po, yung sinasabi ni Director Matibag, palusot po yan eh. Those things are not substitutes for the procedure provided for by law under the rubric of due process. Hindi po porkit kausap nyo ang DFA, kausap nyo ang Senate President, yung dating Senate President, kausap nyo kahit sinong kausap nyo, di ba? Hindi po substitute yun. Ang Korte Suprema ay nagbigay ng proseso. Kapag nagsalita ang Korte Suprema, kanya nga Supreme Court yan eh, lahat ng tao ay dapat sumunod. Kaya nga ako, yamot na yamot dito kay dating Senate President na sinasabing pwede daw i-ignore yung desisyon ng Korte Suprema. Saang planeta tama yung sinasabi niya? Kaya nga po, naghain ako ng contempt kay former Senate President Soto sapagkat para sa akin, ang Korte Suprema ay dapat galangin ng lahat ng ahensya ng government. Kaya nga po, Supreme Court yan. Opo, bago ang karagdagan pang katanungan na attorney, punta muna tayo dito sa naging pahayag po ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Mga kaubayan ko, trust in God. Kaya po, To trust in the Lord our God. 30,000 po ang nanonood sa atin, ha? 30,000. Ngayon, ang nanonood sa atin na mga kababayan natin, andito po ang ating bayani ngayon. Aarestuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya PCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is lang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila pilit na akong dadalhin sa dahig. Surrender doon. So sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas lang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pagkikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay ako'y naging chip in lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila kahit na wala pang klarong warrant of arrest. Dinideny ng DOJ na walang arrest warrant ng ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, meron siyang hawak-hawak. How come? Ano ba itong privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahad. Secret ko, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan, mga kababayan. As I have said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then usapan natin. At
Haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa dahig for rendition. Sino si Trillanes? Hindi siya Interpol, hindi siya ICC, hindi siya PCTC, private individual. Pero siya may hawak ng warrant of arrest na gusto i-implementar kasama ang mga NBI. So, ganito na ba ang ating gobyerno? Mga kaibigan, mga kababayan, napakasama po sa nangyari. Ako'y binoto ng 20 million na Pilipino para magtrabaho. Ngayon, pinipigilan lang akong pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero hindi sila naging successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Nagipagbunuan ako sa kanila. Makita niyo sa video. Nakipaghabulan ako sa kanila dahil gusto ko talaga pumasok dito. Naharang nila ako para hindi aabot ng 13 yung boto namin, wala kami majority, para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Walang mangyayari sa problema sa korupsyon. Ngayon, na kami na ang may hawak ng majority sa Senado, asahan po ninyo mga kababayan, everything will fall into its right places. Hindi naman tayo natin dito namin personal, pero trabaho lang ito. Trabahoin natin. So yun lang sana. Sana masuportahan nyo kami dito dahil ibang usapan na ito. Sobra na. Sobra na mga kaibigan. Hindi na ito tama. Sana makakuha kami ng suporta galing sa inyo. Ako'y nakikiusap sa inyo mga kaibigan, mga kababayan. If you love your country, you love the Philippines, please help us preserve the sovereignty of this country. At ang Senado na isang institusyon na nirespeto na sa ngayon ay binabaliwala na nila, talagang hindi na sila nagrespeto ng Senado. Wala. Kawawa ang bansang Pilipinas. Matanda naman ako. Okay na ako. Pero kawawa yung ating mga anak, mga apo natin. Magkakaroon na ganitong klaseng bansa. Magtutulungan po tayo mga kababayan. Ako'y umapila sa inyo. Sana magtulungan tayo. Suportahan niyo kami dito sa aming magkikibaka. It's not all about me. Hindi lang ito kay Bato, kundi para sa lahat ng Pilipino na ito na may gustong yurakan yung ating soberenya. Kawawa ang Pilipinas. So yun lang po. Salamat sa pagkikinig sa akin. Ha? Thank you very much. Maraming salamat, Senator Bato. Narinig niyo po. Si Senador Ronald Bato de la Rosa kanina sa live po ng Facebook ni Senador Robin Hood Padilla. Attorney, nakita natin yung kopya, sinasabing kopya ng arrest warrant mula sa ICC. November 2025 pa po ito nakapetsa, no? Anong araw na ngayon? Nasa May 11 na po tayo ngayon, 2026. Laban bawi ang sinasabing meron, wala. Hindi po ba ito form ng panglilinlang? Kasi mismo pa yung mga taga-gobyerno ang nagsasabing meron, tapos yung isa na naman, wala kaming natatanggap. Or pwede ba itong gawing rason na taktika lamang para maaresto yung mismong subject ng warrant? Kasi sa procedure po natin, dito po sa mga korte po natin, ano po ba yung tama po? Actually, yun nga po ang kinakataka ko baka saywar ito at magulo talaga itong ICC. Alam niyo po, itong ICC as an institution, hindi ko nga malaman kung bakit nagkakandara pa tayo na sumunod sa isang institusyon na dominated by Western powers. Not only Western powers, but woke liberal tards. Mga libtards ito Ha? Alam niyo, ang ICC is an institution struggling for survival. Wala na pong kredibilidad yung ICC. Even from the start, alam niyo po, 80% ng Asia ay hindi po miyembro ng ICC. Si Pangulong Aquino lang naman ang lukulukong sumali. Lahat po ng ASEAN countries, wala pong miyembro. Sa Asia, I'm just talking about ASEAN. Asia po, Japan lang at Pilipinas ang miyembro. Ang China, hindi miyembro. Ang Russia, hindi miyembro because part of Russia is in Asia, no?
Yung sa mga Western powers, ang Amerika hindi miyembro. In fact, wala pong self-respecting nation na miyembro ng ICC. Yung France, sinasabi nila, France daw. France, masyadong liberal yan eh. Kasi nga po, it is a derogation of the sovereignty. Alam niyo po sa Amerika, meron silang tinatawag na batas na the Hague Invasion Act. Anong nakalagay dito? Kapag ang ICC ay kinuha ang isang mamamayan nila at dinala sa Hague, mayroong kapangyarihan ng Pangulo ng Estados Unidos na lusubin ang Hague at kunin yung kanilang mamamayan. Yan ang isang malakas na bansa with a strong leadership. Hindi po sila papayag na yurakan ng isang institusyon na banyaga ang karapatan ng kanilang mga mamamayan. Ang dami-dami na pong iskandalo dyan sa ICC. Yung Burundi, nag-withdraw na dyan. Sapagkat ang kaya lang yan kung sino-sino eh. Nag-issue sila ng warrant of arrest against Israeli Prime Minister Netanyahu. Walang sumunod. Nag-issue sila ng warrant of arrest against Putin. Walang sumunod. Kasi nga, it is a question of sovereignty. Ayaw ng mga bansa na padikta sa mga banyaga pagkatapos tayo nagkakandara pa. Kaya pinagtatawanan po tayo ng ibang bansa na masyado tayong parang maamong tupa sa mga Western powers na siyang umapi sa Asia. Kinolonize po tayo niyan daan-daang taon at sinipsip lahat ng yaman natin pagkatapos nagsusumiksik pa rin tayo dito sa mga Western powers. Wala na ba tayong dignidad? Wala na ba tayong paggalang sa ating mga sarili? Yan, siguro partners, kumustahin naman, alaman naman natin na attorney yung sitwasyon dyan sa labas ng Senado. Nakikita natin napakaraming tao, attorney, at napapaligiran din ng mga kapulisan. Si Jason Rubrico magbibigay ng update live mula dyan sa labas ng Senado. Jason. Yung mga taga-suporta ni Senator Pedro Rosa. Kanina ay tuloy-tuloy yung paglabas ng mga sasakyan mula sa loob ng Senate compound. Hindi pa natin siyak kung sino ang mga nasa pasay ngayon. Pero nakita po natin, nakita sa bed, sino po yung mga demonstrador. Ito yung mga lumalabas na sasakyan. Kanina, meron tayong mga sila sa National News. Meron din mula sa empleyado ng Senado, staff ng malabas. So, iba-iba yung size ng mga sasakyan. Ito sa ngayon, patuloy na nakakargada itong mga police at sa kalisuyan na ay naipapasok ito na mobile patrol ng kapulisan sa pasok ng Senate compound. Kita natin na parang patuloy na nakaparisada ang mga kapulisan dito sa labas ng Senate compound. Sa ngayon, mga kapatid, patuloy na gumagana yung pag-suporta. Isa lang ang panawagan nila na hindi gawin dapat kay Senator Bato de la Rosa. Ang ginawa noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinagsisigawan nila kumpin kung ano ang nakataas sa mga tuloy nila. Sana ay hindi na makiulit yung nakaraan. Opo, balikan lang natin si partner Jason. No? Pero ang malinaw dito, marami na pong mga tao sa labas po ng Senado na nagkumpul-kumpul na po. Yung nakikita nyo po sa inyong mga screens, ganyan na po yung senaryo. Attorney, balikan lang kita. Yung mga pulis na nandyan sa nakabarikada, unnecessary na po yan sa haba-haba ng nabanggit nyo po na proseso para makakuha ng warrant of arrest. Ay opo, alam niyo po, kaya naglalagay ng riot police kung may banta ng isang crowd ay maging unruly at sugurin ang halimbawa, yan, Senado. Ang mga taong yan ay hindi dyan, ay wala po riyan dahil sila ay galit sa mga senador, galit sila sa isang partikular na senador o gusto nilang lusubin ang loob ng gusali ng Senado. Nandyan po sila para suportahan not only Senator Bato na binoto ng ilang tens of millions of Filipinos, kundi upang suportahan ang Senate as an institution. Bakit ka maglalagay ng katakot-takot na riot police dyan? Hindi naman susugod yan. Wala naman danger sa Senado. Pinoprotektahan nga yan. Nanyan ng mga taong yan, ng mga senador
So siguro isang contingent to preserve order, meron naman pong sariling security force ang Senado because the presence of the police there ay nag-create ng tension. At actually, kung ako nga si Pangulong Marcos, sana po ay nakikinig sa atin si Pangulong Marcos, although I doubt it kung may pinakikinggan niyang iba kundi sarili niya, ay sasabihin ko, mag-apila ko sa ating mga taong bayan, mga kasama. Wala pong danger, susundin po namin ang nasasaad sa batas, bibigyan namin ng due process si Senator De La Rosa, wag po kayo mag-alala, para mawalan ng tensyon na ang naglikha naman ay itong NBI na nasa ilalim ng executive na masyadong provocative o mapanghamon ang ginawa nilang mga acts na sasaktan mo, bubunuin mo, hahabulin mo ang isang senador ng Republika. Alam nga namang hindi pumalag ang Senado. Papalag talaga ang Senado sapagkat sabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano, it appeared to be an existential threat to the Senate as an institution. So, dapat mawala ang tensyon. Opo, ang extradition proceedings na inilabas po na approved ng Supreme Court Attorney ay April 8 yung date niya. Opo. Nagkaroon po ng warrant of arrest November 2025 based Opo. dito sa bakit kaya hindi na lang dumaan sa tamang proseso or wala talagang plano po ang gobyerno ng Pilipinas na idaan sa proseso? Kasi April 8 ito, pero parang inilabas yung press release mga October na. So nauna pa rin compare dito po sa arrest warrant. Tapos inimplement nila yung arrest warrant ngayon lang po, no? After laban-bawi, ngayon pong buwan ng Mayo. So dito sa mga circumstansyang ito, wala talagang plano na sumunod sila sa SC, sa opinion niyo po, Attorney? Mukhang wala pong plano at parang namimihasa na itong ating pamahalaan. At take note na kapag bagamat ang sinasabi yung press release nitong ating Korte Suprema na may bagong guidelines or rules of proceedings sa extradition, ay October lamang lumabas, yan po ay nagkaroon ng publication. At yan ay effective 15 days after publication, katulad ng nasasaad sa mismong guidelines ng Korte Suprema. So, at hindi po maaaring hindi alam yan ng ating pamahalaan. That is an official act of the judiciary. Everyone is charged with the knowledge of that particular rule of proceedings. So, kung gagawin na naman nila, unang-una, namimihasa sila. Pangalawa, ipinakikita nila na hindi sila sumusunod sa rule of law. This is a very dangerous attitude on the part of our government. It evinces an intention to ignore procedural, not only procedural rules, but the very guidelines set by the Constitution with respect to personal liberties and civil rights. Nakakatakot na po ito. Yung sinasabi ni kasamang Mike Defensor na may parang silent martial law, hindi na nga silent. Nakita nyo na nga, hayag na. Kaya dapat po siguro na talagang pumunta po tayo roon sa Senado at ipakita natin ang ating puot. But always sa payapang pamamaraan sapagkat klaro naman po ang posisyon ng PDP, ng Partido Demokratiko Pilipino, that we are against extra-constitutional change. But we are very much for the right of the people to peaceably assemble and redress and petition the government for redress of grievances katulad ng ginagawa ng ating mga kababayan dyan sa labas ng Senado. Speaking of labas ng Senado, balikan natin si Jason Rubrico dyan po sa labas ng Senado. Kung ano na ang mga kaganapan dyan, Jason? Yes, Admiral Jules, magandang gabi nila natin ito sa labas ng Senate compound. Patuloy na dumadami yung mga taga-suporta ng Senator Bato de la Rosa sa labas ng Senado. So ngayon, tuloy-tuloy kanina yung paglabas ng mga sasakyan mula sa loob, pero hindi po natin iyak sino-sino ang mga atay ito. At kanina, nakita natin yung mga may mga NBI, mga details. Meron din mga nakalakpatak ng Senate 2. Sabi nila, mga empleyado ito, sumawag ng Senate na lumalabas na mula sa compound. So ngayon, mga kapatid, patuloy na ng kabawisada
ang mga kapulisan dito sa labas at nakaantabay pa rin tayo sa mga dagdag na kaganapan mula at nakakitiyak lang natin ay patuloy na dumadami yung mga taga-suporta ni Senator Bato. Mga taga-suporta ni Senator Bato at isa lang yung panawagan nila na hindi sana maulit yung nangyari na pag-kidnap, pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pinananawagan nila yung rule of law, sundin kung ano yung nakasaad sa batas at sana ay hindi mabali yung batas. Sa ngayon, papakita lang natin mga partners, ito yung kasalukuyang sitwasyon dito sa labas ng Senate compound. Hindi pa rin umaalis yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. May nakausap tayo na ilang mga demonstrador, may nakausap tayo na ilang mga taga-suporta. Sabi nga nila, patuloy silang magbabantay dito sa labas ng Senate compound. At yan muna ang latest updates mga kapartners dito sa Senado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, balik po sa inyo dyan sa studio. Partner Jade, mga katanungan bago oo. natin pakawalan si attorney. Bago ka. Yes. Yes, Jason. Andyan pa si Jason. Okay, so yan po yung naging sitwasyon Go dyan ahead, sa labas go ahead, ng Senado. Jason, meron pa bang mga senador na nasa loob pa? May ilang senador bang lumabas na dyan mismo sa Senado? Kanina ka-partner Jade ay may nakita nga tayong mga sasakyan na may Senate seal. Pero hindi natin tiyak kung sino ang lula nun, kung sino ang sakay nun. Sa pagkakaalam natin, sa loob ay nandun pa si Senate President Alan Cayetano at magkakaroon nga ng press briefing. Pero yung mga nakita natin dito na mga sasakyan ay hindi natin tiyak kung sino-sino yung mga lumalabas. Ang nakita lang natin, may seal ng NBI, meron ding seal ng Senado at meron ding mga civilian na mga vehicles na lumalabas mula dito sa Senate compound. Okay? Kasi may mga natatanggap tayong balita na nakaalis na itong si NBI Director Melvin Matibag kasama yung mga hinuli nga mga agents diyan sa loob ng na sumalubong or nanghuli kay Senator Bato de la Rosa. Jason. Actually, Jay, natanggap natin yan na information nga nakalabas na daw itong mga nasa siyam na NBI agents na sinight in contempt kanina ng Senado at parang sinundo nga sila ni NBI Director Melvin Matibag. Sa ngayon, ka-partner Jade, hindi natin tiyak kung sino yung mga lumabas dito mula sa Senate compound, pero nakita natin kanina medyo nagkaroon lang ng tensyon dahil itong mga taga-suporta nga, itong mga taong bayan na nasa labas ng Senado ay kinukuyog yung mga sasakyan na lumalabas sa compound. Kapartner Jade? Oo. Ayan, maraming salamat Jason Rubrico, sing update mula dyan sa labas ng Senado. Yan po, napakaraming mga tao, supporters ng dating o ng Senador Bato de la Rosa ang nandyan mismo sa labas ng Senado. Attorney. Opo, attorney, bilang panghuli mo na lang sa ating mga kababayan na nakatutok dito sa sitwasyon na ito, ano bang dapat na mahalagang tandaan po ng taong bayan? Ang mahalaga pong tandaan po natin, mga kasama, ay wala pong problema. Nasa karapatan po tayo na maghayag ng ating galit, ng ating puot, ng ating pagkakamuhi sa ginagawa ng ating pamahalaan. Ngunit huwag po sana tayong hahantong sa karahasan sapagkat ang maaring masaktan ay kapwa din natin mga kababayan. Panawagan ko pa naman po sa gobyerno, alam niyo po, hindi maaring rule of might lagi. This cannot be. There should always be the force of law, not the law of force. Hindi po pwedeng brasuhan, hindi pwedeng naked power ang ginagawa, ang ginagamit. Meron po tayong rule of law. Sundin po natin. Otherwise, baka po tayo ang nagtatanim ng sarili nating mga binhi
ng kaguluhan. At ayaw po nating mangyari yan. Ngunit ang ating pong pasensya, ang ating pagtsatsaga, ang amin pong pagtitiis ay may hangganan at baka po magkaroon ng isang spark na magliyab po lahat. Hari na may wag, ngunit kung mangyayari po ito, wala pong dapat sisihin, kundi kayo po, Ginoong Marcos, sa inyong ginagawang kabuktutang ito na sinisira nyo po lahat ng institusyon, binabali nyo po lahat ng batas at ginugulo nyo po ang ating bansa. Alam nyo po, if you have any ounce of decency left in your body, Mr. Marcos, magbitiw na po kayo. Kita nyo ang kaguluhang ginagawa nyo sa ating bansa. Yan, maraming salamat si Attorney Ferdy Topacio, atin pong nakasama, Deputy Spokesperson po ng PDP Laban, at na-explain po niya ang pinaliwanag po niya yung proseso po dito po sa mga issue, lalo na sa nangyari ngayon pong araw na ito dyan po sa Senado.